Ang sabi nga niya, hindi naman siya pupunta rin sa Pilipinas kung hindi niya tayo mahal o kung hindi niya mahal ang ating pamilya. And then, syempre, marami siyang nakikita dito na... Magandang gabi po sa inyo lahat mga amigo. Good evening po sa ating lahat mga amigo. Nandito po si Kuya Raul at syempre, I'm so happy dahil po unti-unti nararamdaman ko po yung... excuse me po, nagbibinata. Unti-unti mga amigo, nararamdaman ko po yung pagbaba ng timbang ko at ito po yung goal ko ngayong taon. So gusto ko, sa height ko, ang dapat talaga ay 60 lang ang timbang ko. Pero kahit 65, pwede na rin yan. Sabi nga gano'n ng doktor, pwede na yan, okay na yan, at least 65. Kasi sa totoo lang mga amigo, tumimbang ako ng halos 80 mahigit. Oo, 80 mahigit po yung itinimbang ko before at sabi ko nga ngayon, nakakatuwa dahil talagang ang laki ng ibinawas ng timbang ko. Dati ay double chin ako, ngayon ay medyo wala na. So, yun po mga amigo at sobrang saya ko kasi sabi ko dati, Dok, hindi ko na kaya talaga na magpapayat. Sabi ko, Dok, hindi ko na kaya, nahihirapan na ako kasi ang dami ko na akong uminom na ako ng pampapayat o meron na akong nag-exercise naman ako, pero ba't ganun, matakaw pa rin ako. At yun nga, hanggang sa inoperan ako ng yung merong isinasaksak para bumaba yung sugar, bumaba lahat ng aking dapat ibaba. Pero ang nakikita ko dito ay kapag ka ako mga amigo ay nakuha ko na yung weight or yung aking gusto na payat na timbang, hihinto naman ako. Pwede namang ihinto yun. But then sabi ko nga talaga, ang kailangan po mga amigo ay control sa pagkain. Kasi kapag hindi ka nag-control sa pagkain, ako po, lolobo na naman. Ganun po mga amigo. Kagaya ngayong araw, kapag ka po ako ay kumakain sa umaga, for example, 2 tinapay na pandesal, 1 kape, okay na yon. Nakakatagal na ako hanggang alas 12 ng tanghali, alauna ng tanghali, tubig-tubig lang. And then, sinasabayan ko ng exercise. Exercise, ginagawa ko, nagpapapuwis ako, naglilinis ng bahay, at naghahalaman. Yun po mga amigo, kaya inaagahan ko. And then, syempre, ang aking, natatakot kasi ako na na mawala sa mundo agad-agad. Gusto ko i-enjoy yung buhay ko. Gusto ko muna i-enjoy yung buhay ko kasama ng family natin. Siyempre, ganoon naman po mga amigo, di ba? At right now mga amigo, gusto ko lang gusto ko lang pong ibalik yung mga dati. Ito. Anyway, ito po. Sa ngayon, ay meron akong kapayapaan sa aking puso at sa aking isipan, sa lahat ng mga nangyayari sa akin ngayon. Talaga naman po mga amigo na sobrang happy ko dahil po ako ngayon ay walang alalahanin sa buhay. And then sobrang happy lang dahil po kahit na sabihin natin na meron tayong mga problema na dumarating, especially sa mga ginagawa nating sa pang-araw-araw natin, naaayos naman po mga amigo. Kaya po, sabi ko nga po sa inyo, maraming reason kung bakit nakapag-decide tayo na kunin ang pamilya Matingga. Unang-una dyan si Misma dahil natutong nag-Tagalog at saka nag-aral talaga siya mag-Tagalog. And then pangalawa, yung kabutihan ni Tia Mami sa akin, during the time na nandun ako sa Equatorial Guinea, na hindi niya ako pinabayaan doon. Na isang tawag ko lang ay nandoon siya para ako ay ipagtanggol sa Maham. Ganun po mga amigo. And then sa mga before, nung nandun pa ako sa Equatorial Guinea, sabi ko nga po sa inyo, si Tia Mami ay siya nagpasaya sa atin. Yun po mga amigo. Siya yung marami man siyang drama sa buhay, marami siyang emote sa buhay. Tingin ko kasi yun yung istorya ng buhay niya na sinubaybayan natin. So, kung babalikin natin mga amigo ang mga pagkakataon na
kung saan ay kasama natin sila. Naging masaya naman tayo at naging masaya naman tayo sa nakita natin, especially kapag nagkakaroon tayo ng feeding program doon sa Africa, di ba? So, lahat ng mga tao doon, lahat ng mga karakter doon na nakilala natin. At lahat ng problema ko nasabi ko sa inyo at yung mga na-experience ko doon ay sobra-sobra. Nandun yung ipapupulis ako. Andoon yung ninakawan ako ng cellphone. Andoon yung kung saan ay eto ang hindi ko makakalimutan kay Chama Edong time na siya ay nasa palengke kami at nagbablog ako. Grabe talaga. Talaga nakikipag-away siya. So, sometimes talaga marirealize mo lang yon kapag yung mga tao ay umalis na sa buhay mo at makikita mo yung mga bagay na nagawa sa iyo. Kung ikaw ay nasa positibong pag-iisip. Oo, minsan kasi pagka umalis yung isang tao, ang naiisip mo yung mga, lalo-lalo na pagka sinaktan ka, yung mga masamang nagawa. Pero dapat pala hindi ganoon. Dapat pala ang iisipin mo ay yung mga positibong nangyari na kasama mo siya. So, that time talaga nakita ko yung kay Chamame na ako ay pinagtanggol niya ako dun sa doon. Kung hindi, napapulis na po ako. Ilang beses na yun. Tapos, ilang beses din po na pinagtatanggol ako sa nanay niya. Yun. Sobrang dami pagkakataon po mga amigo. Kaya nga ang masasabi ko lang sa inyo, sa lahat ng mga dinanas ko ay karamay natin si Chamame. So kahit na may ginawa siyang hindi maganda dito sa Pilipinas, especially sa akin, ay sa family ko, and then sa lahat-lahat dito ay mananatili pa rin na itong taong ito ay sobra-sobra yung pagmamahal sa pamilya natin. Ang sabi nga niya, hindi naman siya pupunta rin sa Pilipinas kung hindi niya tayo mahal o kung hindi niya mahal ang ating pamilya. And then, syempre, marami siyang nakikita dito na tingin ko na hindi rin niya masyadong gusto. Pero, yun nga, kahit man may makita siyang hindi mga gusto sa amin, sa akin, patuloy pa rin yung, nandun pa rin yung respeto niya sa akin at sa family ko. And then, yun po mga amigo, at sabi ko nga lagi sa inyo na sa lahat ng dinanas ko, sa Equatorial Guinea, lagi kong binabalik-balikan lahat ng mga mabubuting ginawa sa akin ng pamilyang to. Especially kay Elvis, kay Batya, kay Sandra, lahat ng mga anak niya. So, nagkaroon na lang ng issue dahil sa mga tao na ang intensyon ay sirain ako sa lahat ng tao. Pero tapos naman na yon at gusto ko lang kasi nga isipin lahat ng mga magagandang bagay na ginawa sa akin ng tao. And then pag mula dito sa Pilipinas, mula dito nang nakarating sila dito, ay siyempre sobrang saya naman ng buhay namin dito kasama sila. At kung iisipin talaga, lahat ng ito ay kasalanan nito ng mga tao na kung saan ay hindi masaya sa buhay na meron tayo at laging nagagalit sa akin. Yun po mga amigo yung nakikita ko. And then sa pagbabalik po nila Chamame dito ay lagi nila akong tatanong kung ready na ba ako. Ready naman ako mga amigo dahil yung mga bata naman nakapag-adjust sila dito na matagal. Kaya lang dapat talaga na isa lang talaga dapat yung mag-guide sa mga bata. So ang totoo niyan ay sabi ko kay Chamame ay sila lang muna yung mga bata na yan na pupunta rito. Sila Amir at mismo lang talaga dapat. At nung una nga kung wala namang sponsor si Amir, si mismo lang talaga dapat. Pero dahil nga na si Lola Jenna at nakikita naman niya na kung gaano kasipag si Amir din at kung gaano niya inilalaban yung karapatan niya. Masipag si Amir, akala lang iba tamad lang, ganyan. Sipag, lalo na pagka inutusan ko. Ang bata kasi, pagka hindi mo tinuruan, talagang magiging tamad yan. So, nang una, nang pagpunta nila dito sa Pilipinas, talagang pinupukpuk sila siya mami sa salita. Na dapat ganito gawin mo, dapat ganyan ang gawin mo. Which is totoo naman, tama naman yun.
So, yun po. And then, naano kasi ko kay Misma, sa tuwing tatawag sa akin, eh, lagi niya sinasabi ko nga kailan tapusin yung pag-aaral, muna doon, 1 year, pagkayari balik sila dito, gusto niya nang bumalik, kailan babalik, di ba? Doon talaga. Kaya sabi ko nga, kawawa naman yung bata kapag hindi natin na binigyan ng pagkakataon na maayos yung di ba? Kawawa ng bata kapag kanya ipinagpatuloy yung kanyang pag-aaral dito sa Pilipinas. Kung ito ang makakabuti, di ba mga amigo? Kaya po mga kababayan ko, I pray na sa pagpunta nila dito ay wala ng problema. And I pray na maging okay ang pagpunta nila dito sa Pilipinas. So, ang totoo niyan mga amigo, wala pa naman talagang date kung kailan sila pupunta dito. Oo, at yung sabi nga ng iba, kailan daw pupunta? Anong oras, anong buwan? Dapat daw ngayong July. Dapat daw mabilis na para makapag-aral pa. Wala po akong idea mga amigo kung kailan pa. At hindi ko pa alam kasi dapat marami pang iayos bukod doon. Marami pa pang dapat i-process at dapat na kunin doon. So, hindi araw-araw ay nagkakausap kami ni Tia Mame. Pero ang sarap lang sa pakiramdam kapag yung mga tao na ito, pagka nagkausap kami is parang walang nangyari. Ganun po. At sa buhay naman po ng mga bata na ito, ay makikita ko talaga na may magandang future sila dito sa Pilipinas. At nakikita ko talaga na magtatagumpay yung mga bata na ito. So, pinagpe-pray ko lang kay Lord na habaan yung mag-umaba pa yung aking buhay para naman na makatulong pa ako. Hindi lang dahil makatulong ako hindi lang sa mga Aprikano kundi sa mga Pilipino din. So right now dumadami na yung mga scholars natin. So yun. At syempre sa Pilipino meron pa rin naman tayong mga pinag-aaral. At alam niyo talaga sabi ko, Lord, bigyan niyo ako mahabang buhay kasi gusto ko talaga na ang mga batang ito ay makatapos. At kapag kahit nakatapos na, ay isang karangalan yon, hindi lang para sa akin kundi para sa ating mga Pilipino. Kaya muli sa mga nagagawa ko sa inyo, sa mga nasasabi ko pala ay ako yung humihingi ng paumanhin. Kung hindi kasi ko talaga ganun ka, minsan kala ko tama yung mga nasasabi ko pero mali pala. Pero minsan may isip ko na parang may mali ganoon. Or parang tama ba yung ginawa ko? O tama ba yung sinabi ko? Parang ganun. Pero sabi ko nga po sa inyo, patuloy akong hihingi ng paumanhin sa inyo sa aking mga nagagawa dahil alam ko na hindi tayo perfectong tao. So, kung Diyos nga nakakapagpatawad, dapat tayo rin po mga amigo. Especially, sa totoo lang, the time na umuwi sila doon, nawalan ako ng gana. O parang sabi ko, ano ba kulang pa, di ba? O parang naisip ko na nawala na ako ng gana na babalik pa ba sila dito o nawala na ako ng parang sabi ko nawala na ako ng gana na magtulong sa mga kanila before. Pero sabi ko yun ang adhikain natin na yun ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit tayo tatanggi? Yun po. And then sa totoo lang meron akong sasabihin sa inyo. Isang sikreto po mga amigo. Na ngayon ay hindi na sikreto. Ang sa totoo niyan mga amigo, sa pagpunta nila mismo dito, nila Bibian, nila Amir dito, ay nagkausap na kami ni Tia Mame about po sa kung ano yung mangyayari pagka nakarating na sila dito sa Pilipinas. O ano yung mangyayari. And then, na-proud ako kay Tia Mame dahil ang sabi niya niya sa akin ay ano man yung mga planuhin mo sa mga bata ay ikaw na ang bahala. Kung ano man yung plano mo sa mga bata, ikaw na ang bahala. Dahil yung mga bata na yan, ikaw ang tinuring na tatay. At ikaw ang patuloy na ire-respect at tatawagin nilang tatay. Yun. So, nagkausap namin ni Tia Mame. At lahat ng ito ay syempre,
pagpunta niya rito ay dapat na malaman natin yung magkausap talaga. O yun. So, yun ang importante mga amigo. Tama na yung kontrahan, tama na yung yung pagtatalo. At sana yung vlog na ito, yung channel na ito na Pinoy ni Katoragini ay maganda ang maging ending na Pinoy ni Katoragini nakapagpatapos ng mga Aprikano sa Pilipinas. Mga Pilipino na nakapagpatapos ng Aprikano sa Pilipinas. Yun po ang pinagpipray ko talaga na mangyari. Yun po, wala na po akong ibang hinihiling kung hindi yun lang kasi yun talaga ang nais ng puso ko. Kasi sa mga anak ko naman, alam ko naman makakatapos sa pag-aaral to dahil nakita ko kung paano naging mabuting nanay si Lenlen sa kanya mga anak, kung paano siya naging hands-on. So, nakikita ko nga, sabi nila ang nanay daw ay pagka nasa bahay ay walang trabaho, yun ganon. Mas mahirap ang trabaho ng nanay kaysa sa mga nagkatrabaho sa opisina. At mas mahirap ang ginagawa ng mga nanay na nag-aalaga ng mga bata kumpara sa mga nagtatrabaho ng 8 hours. Ang pagiging nanay ay walang pinipiling oras yan. 24 hours nakabantayan sa mga bata. Kaya po mga amigo, doon ko nakikita rin naman si Tia Mami kung gaano niya kamahal yung mga anak niya at handa siyang magtrabaho para sa mga ito. At kahit na matagal kami na hindi halos nag-uusap. So, ang friendship namin ni Tia Mami ay sinubok lamang. Ngunit sabi ko nga, sa hulit-huli ay magiging okay rin lahat basta nandun yung pagpapakumbaba, nandun yung pagmamahal, at nandoon yung pag-accept ng mali ng bawat isa. So, yun po mga amigo. Thank you so much po at salamat po sa inyong pakikinig ngayong gabi. So, welcome to Philippines, Matinga family. And i-enjoy nyo muli ang pagbabalik ninyo dito sa Pilipinas. Aantayin namin kayo, Tia Mami and kids.